Ako, binilan ako ng iPad ni Mommy. Mas better to kaysa ganyan. Kasi mas madali itong dalhin at less hassle. Tingnan mo nga to, nakakapag-drawing na ako dito. Nakakatulong ito upang mas kaluangin pa ang aking kalaman at kakayahan. Dapat na kilalanin ng bagong pamamaraan ng ating mundo. Lisasil, madali lang ang dapat gawin. Dapat mo lang itong kilalanin. Sa panahon ng modernization, hindi masama ang sumabay sa pagbabago. Tandaan, ito'y makakatulong tungo sa mga unlad ng mundo. Ting na balitaan. Mga impormasyong dapat malaman at tutukan. Magandang hapon, Pilipinas. Madayaw na hapon, munisipalidad ng Barubo. Kami po inyong lingkod sa Teresores. At ako naman si Rasha Tiblor. Ito po ang DXRA 130.7 Radyo Asintado. Sa ulot bugso ng mga balita. Iligal na pag-aaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kinuntinaan ni Legal Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Philippine Statistics Authority inihayag ang pagbaba ng poverty incidence sa mga pangunahing sector ng bansa. Inflation rate sa Pilipinas bahagyang bumaba sa buwan ng Marso. Mga konsumante at mamimili natuwa. Tatlong empleyado sa Office for Transportation Security sinibak sa pwesto ng DOTR. Paninirang puri ng mga netizens sa First Lady ikinabahala ng pamilya Marcos. Malacanang nagbigay aksyon. Para sa unang balita, tinuligsa ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang illegal na pag-aresto kay Duterte ng ICC sa Jahan, Netherlands. Ayon kay Kaufman, ang pag-aresto ay isang kidnapping at walang due process na isinigawa. Inahayag rin ito bilang isang extrajudicial retention na labag sa karapatang pantao at batas ng Pilipinas. Ito po si Resha Timbroy nagbabalita. Pagbaba ng poverty incidence sa 11 pangunahing sektor sa bansa ikinagalak ng mga mamamayan. Para sa karagdagan detalye, narito si Regine Pican. Inihayag ng PUC na 11 mula sa 16 na sektor ang kitado sa poverty incidence sa ating bansa. Batay sa nalabas na datos, kabilang dito ang senior citizens, former labor at migrant workers at urban residents na may pinakamababang porsyento na umabot sa 10.3% hanggang 7.8%. Samantala, mas mababa umano ito ng 5 pangunahing sektor kumpara sa nakaraang taon. Ito po si Regine Pican, nagpabalita. Manatiling nakakataway at magbabalik ang Radyo Asintado. Buntis ka, Nina? Sorry, Mama. Ano bang sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon? Sa hirap ng buhay? Paano mo pabuhayin yung batang yan? Binibigyan mo lang kami ng sakit ng ulo ng tatay mo? Hindi ko po sinasadya, Mama. Akala ko kasi hindi abot sa ganito. Sorry kung nagpadala ako sa kapusukan. Ano pong magagawa ko? Andyan na yan. Sorry, Mama. Tandaan na, huwag magpadala sa panandali ang sarap sapagkat maaari nitong tangayin ang iyong kaligayahan sa isang iglap. Pikit at umiwas upang buhay mo'y hindi maglagas. Hey, you look like visitor. What are you looking for? You know, I'm finding a best place for my summer vacation. Oh, really? Did you know that the Philippines isn't just known for generous residents? This also has 7,641 islands. Such a beautiful place for a vacation. Kapulo ang kwentos ng perlas. Piliin mo, yakagin mo. Limanin niyang ikas. Piliin mo ang Pilipinas. Are you looking for a good vacation spot na mura at sulit? Come here and we'll break the tents because it's more fun in the Philippines. Ang mga pananang ito ay atid sa inyo ng impilang ito. Retail Price Survey Commodities for the Generation of Consumer Price Index idiniklara ang pagbaba ng core inflation. Mga mamimili nagalak. Para sa karagdagan detalye, narito si Shine Soreta. Inihayag ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba ng inflation rate mula sa 2.4% hanggang 2.2% sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa PSA, ganito rin naman daw ang nangyari sa taong 2024 at 2025 sa NCR kung saan bahagyang bumaba din ang inflation rate sa buwan ng Marso. Dagdag rito, nakakatulong din naman ito pang mas pabagalin ang annual enhancement and weight food na alcoholic beverage. Ito po si Shine Isurata, Radyo Asintado.
Mundos patungkol sa tanimpala, hindi pinalampas ng DOTR. 3 sakot sa Office for Transportation Security tinanggal. Para sa karagdagan detalye, pakinggan natin si Don Cantilado. Pinatalsik ang 3 empleyado ng Office for Transportation Security sa NAIA matapos umano ang aksidente ng tanimpala. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon sa kabilang... Hindi po kami naglalaro. We are not fooling around here. Hindi kami nagloloko dito. Kung akala nyo nagloloko kami, nagkakamali kayo. Kung akala nyo, ginagawa lang namin to for show, nagkakamali kayo. Sa kabilang banda, hindi nila palalampasin ang ganitong uri ng insidente at agad magsasagawa ng nararapat na hakbang laban sa mga sangkot. Don Cantilado nagbabalita. First Lady Liza Marcos tinuligsa ng mga Pilipino dahil sa isyong pagkakakulong nito sa USA. Malacanang binigyang aksyon. Para sa uling balita, narito si Robser Steliano. Natikos ng mga netizens sa mga litrato ni Liza Marcos kaugnay sa usap-usapang inaresto at wala umano sa Pilipinas ang First Lady. Agad naman itong inaksyonan at binigyang pahayag ng Malacanang at sinabing patunayan umano nila na edited ang mga nilabas na pictures. Samantala, nag-utos naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office na labanan ng patuloy na pagkalat ng fake news. Rubes Resalidor para sa Radyo Asintado. At yan po ang aming mga nakalap na balita para sa araw na ito. Muli kami ang inyong lingkod, Resha Tiplor. At ako naman yung kabalitaan sa Peresores. Ito ang DXRA 130.7 Radyo Asintado. Tahimik ang paligid, pero ang puso ko gulong-gulong. Ang dami kong nagawang mali, parang hindi ako dapat humarap sa Diyos. Hindi mo kailangan maging perfecto para lumapit sa Kanya. Pilipinas, Munisipalidad ng Barubo, mabuhay ka!